Ako po si Christopher Tutor, Good Vibes Arat. Sinong nahihirapan? Walang nahihirapan? Oh, really? Joke lang. First page, sing a new song. Buhat po ng pagkabata ay namulat na po ako sa mga ganitong uri ng samahan, sa pagiging sakristan, sa pagiging choir. So nung ako'y namulat na sa may isip na rin po, nung bata pa, sumasama na po ako sa Dawn Rosary. Dahil po yung aming bahay ay malapit lang po, distance lang, siguro nasa 20 steps, yun na po ay chapel. So ngayon nung ako'y nag high school na, nagsiserve na po ako sa simbahan, nagsasakrista na po ako, at the same time nag-organista rin po ako doon. So may mga grupo din po akong mga bata sa high school na mga choir din po. So after ko ng high school, nagtampay muna po, hindi muna ako nag-aral ng isang taon. So doon muna po ako sa kumbento sa Bohol, sa San Pascual, Ubay, Bohol. Isang taon, nagsiserve din po ako. Nagsiserve pa rin po ako ng 1 year. At the same time, nag-organista rin po kasama yung mga grupo ng mga choir. Hanggat sa napadpad po ako dito sa bayan ng San Juan dahil dito po ako nakapangasawa. So after ko mag-high school, nag-college na, isang madre naman po sa Quezon City ang kumuha din po sa akin. At ganun din po, kung ano po ang trabaho ko nung ako nag-high school hanggat sa nag-college ay ganun din po yung aking trabaho nung ako nag-college. So nagsiserve at puro choir lang po, hindi po ako nagtutugtog nung ako yung nagka-college dahil meron pong nagtutugtog. So sa madaling salita po, napadpad po ako rito sa Batangas. Puro choir na po talaga yung sinasalihan ko. Kaya yung aking mga nalalaman pagdating po sa pag-awit, sa mga kanta ng pangsimbahan ay sinashare ko po. Tulad po dito, ito pong nasa likodan ko, yung background po na yan. Ayan po yung chapel ng St. Padre Pio dito po sa San Juan, Batangas. Yan po ay magtatatlong taon na po siya. So naisip ko na bumuo pa ng isa pang grupo, which is po yung mga kabataan. Dahil po alam po natin yung mga kabataan po natin ngayon ay talagang meron na pong addiction pagdating sa mga cellphone. So kahit naman po yung aking isa ay talagang meron na po siyang addiction talaga. So ang iniisip ko, magbuo pa ng isang grupo ng mga kabataan para i-share ko sa kanila at maituro ko sa kanila yung mga kanta ng pangsimbahan. Sinong nahihirapan? Walang nahihirapan? Oh, really? Joke lang. It's okay, it's okay. Okay. So, ang pagkanta natin bukas, sabay-sabay, kailangan walang mauna. Okay, walang sisigaw, walang hihiyaw. Kung hindi sigurado, hinaan ng boses. Okay? Bukas, first time yung kumanta, kailangan walang kakabahan. Pagdating po ng Sabado, doon ko po binibigay ang kaunting oras ko sa kanila para ma-share yung mga kanta. At pagdating po ng Linggo, doon po kami aktual na kakanta. So sa mga oras na yon, natulungan ko sila na mapalapit ang kanilang mga puso dito sa pagsiserve sa ating Panginoon. Kaya ako po mismo dinadala ko pa rin hanggang ngayon, kaya sinishare ko sa kanila. Kaya siguro sa sunod na mga henerasyon, pagdating ng araw, sila din po ay makapagturo sa mga kabataan na susunod sa kanila. Dahil sa panahon po natin ngayon ay tayo po ay hindi permanente dito sa mundong ito. So tayo po ako po ay parang dumaan lang po ako dito. So bandang araw ay hindi natin masasabi. Kaya yung mga kaunting talent, mga kaunting oras ko ay binibigay ko sa kanila para nang sa ganun po ay matuto sila.